Ang kwentong ito ay hindi ko karanasan, sapagkat karanasan ito ng kaibigan ko na si Marke. Bale, ako nga pala si Joel. Nangyari ito taong 2000 sa probinsya ng Bukidnon. Nang mga panahong ito, nagkaroon ng mahaba-habang pag-ulan ng dahil sa bagyo. Isa sa probinsya ang natamaan ng mata ng bagyo, kaya malakas ang hangin at baha sa lugar. Mabuti na lamang ay may kataasan ang lugar nila Marke, kaya hanggang tuhod lamang ang baha. Nung gabing iyon ay nagbabasa ng libro si Marke. Sa kabutihang palad nga, bago mawala ng kuryente, nagkataon na nakabili naman siya ng libro sa National Bookstore, kaya meron siyang pinagkakaabalahan. Napakasarap magbasa ng fantasy habang humihigop siya ng kape. Ang nagpapadagdag lalo sa relaksasyon niya ay ang tagiktik ng ulan sa kanilang bubungan, at higit sa lahat ay ang simoy ng hangin. Tulog na ang ama at ina at ang kanyang mga kapatid sa kabilang kwarto, at tanging siya na lamang ang gising pa. Pero ang ipinagtataka niya lamang ay kung bakit napakaingay ng alaga niyang aso na si Kobe. Nasanay na kasi siya na kapag umuulan ay tulog na rin ito. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa habang nakahiga, bigla siyang napabalikwas. Paano ba naman kasi? Naalala niya na hindi pala naisilong ng maayos ang aso. Tingin niya ay nababasa ito kaya nag-iingay. Kaya naman naisipan niyang lumabas para nga maisilong ito ng maayos. Nagdala na rin siya ng payong para maiwasan ang pagkabasa. Sa pagpihit niya ng main door, bigla siyang napaatras dahil sa kanyang nasilayan sa labasan. Paano ba naman? Merong isang bagay siyang namataan na gumagapang sa lupa. Hindi niya alam kung anong klaseng hayop iyon gawa ng kadiliman. Ang tanging nagpapaliwanag lamang kasi ay ang dala niyang gasera. Pero alam niya sa sarili na hindi siya nagkakamali sa nakita. Yung gumagapang kasi na iyon, biglang lumipad na parang isang ibon. Kaya talagang nakaramdam ng takot si Marke. At dito niya natuklasan na yung nakita niyang iyon, yung tinatahulan ng alaga. Nasipat niya naman kasi na maayos itong nakasilong. At noong lumipad lamang ang nilalang na iyon, dito na ito nanahimik. Dito tuloy naglaro sa kanyang isipan na baka ito yung gumagambala sa kanilang lugar. Yung nilalang na kumakain ng sanggol sa sinapupunan. Nakita pa niya si Kobe na tila nagmamakaawa sa kanya. Kitang-kita niya iyon sa pagkilos ng mga mata nito. Umuungol na rin ng mahina kaya kinalag niya ang kadena nito at pinasok sa loob ng bahay. Sa kwarto na lamang niya ito itinali para naman may kasama siya. Bigla siyang napangiti dahil wala na siyang iisipin pa. Kaya naman dinampot niya uli ang librong binabasa kanina at muling nagbasa. Pero wala pang kalahating oras, meron siyang narinig na pagaspas ng mga pakpak. Kahit malakas ang ulan ay nangingibabaw ang ingay nito. Kaya dahil roon, napahinto siya sa pagbabasa. Lumapit siya sa bintana para sumilip roon. Laking gulat niya sa namataan. Merong isang malaking ibon na may tinutuka sa lupa. Kulay itim ang balahibo nito at nagliliwanag sa dilim ang mga mata. Hindi niya maaninag kung ano yung tinutuka o kinakain nito, pero ang maliwanag lamang sa kanya ay karni iyon at may dugo-dugo pa. Biglang kinabahan si Marke ng sandaling iyon. Tingin niya ay baka isa iyong aswang. Kaya naman agad niyang isinara ang bintana. At dahil sa labis na takot, hindi na niya magawang makapagbasa pa. Kaya ang ginawa na lamang niya ay ang matulog. Kinabukasan, kahit malakas pa rin ang ulan, kumatok sa kanilang tahanan si Aling Lydia.
Kaibigan ito ng kanyang ama at ina. Pinagbuksan naman ito ng ama ni Marky na si Mang Adolfo. "Oh, Mare, ang lakas ng ulan ah. Bakit ka pa napasadya? May problema ba?" tanong ni Mang Adolfo. "Oo pare, meron. Yung alaga ko kasing kambing nawawala. Kako, baka kinuha ng aswang," tugon nito. Naririnig iyon ni Marky dahil nasa kusina siya habang nag-aalmusal. Bigla niya tuloy na alala yung nakita niya kagabi. Hindi kaya iyon yung alagang kambing ni Aling Lydia na kinakain ng nilalang. "Abay baka nga. Ilang taon na rin kasi ang nakakalipas nang may bagong salta na aswang ang nananalot rito. Hindi naman natin matukoy kung sino dahil marami na ring bagong lipat rito," tugon ni Mang Adolfo. "Baka nga, pero siguro hahanapin ko na lang. Sana ay nakakawala lang sa kulungan. Maraming salamat pare at pasensya na sa istorbo. Sige, aalis na ako. Hanapin ko yung kambing na iyon." "Sige, ingat Mare. Sana nga ay mahanap mo," paalala pa ni Mang Adolfo sa babae. Hindi alam ni Marky ng mga sandaling iyon kung bakit siya natameme. Gustuhin man niyang sabihin kay Aling Lydia ang nasilayan kagabi, ay parang may pumipigil sa kanya. Sa tingin niya ay mukhang kailangan niya ng matibay na ebidensya. Hindi pa rin kasi siya sigurado kung totoo ba ang mga nakita niya kagabi. Ubunga lamang ng malikot na isipan. Kinabukasan, wala pa ring humpay ang pagbuhos ng ulan at mabuti na lamang ay mahina na lang. Mukhang patapos na rin ang bagyo at nawala na rin ang konting baha. Narinig na rin naman ni Marky na ganoon ang nangyari. Maagang nagising ang binata upang magluto ng agahan ng aso at nang puntahan niya ang kinasisilungan nito upang pakainin ay walang sumasagot. Kadalasan kasi ay tumatahol ito kapag papakainin na. Kaya't binuksan niyang pintuan ng silungan na kanyang ginawa. At nakita niyang wala roon si Kobe. Hinanap niya rin ang kanyang aso sa bawat sulok ng kanilang bahay ngunit wala talaga roon. Ang tanong niya sa sarili kung saan ba ito nagpunta. Hindi kaya nabiktima rin ito ng aswang. Kaya kahit umuulan pa ay dumiretso si Marky sa kabilang kanto upang ito'y hanapin. Subalit hindi niya ito matagpuan. Nagtungo siya sa kakahuyan pero nabigo siya. Ayaw niya namang lumusot sa kung saan-saan dahil maputik at baka makumunoy pa siya. Umaasa na lamang siya na uuwi ito kusa sa kanila. Ipinagdasal niya na sana walang nangyaring masama dito. Ipinagbigay alam niya rin ang nangyari sa ama't ina at mga kapatid. Umaasa rin sila na babalik ang aso. Sumapit muli ang 10:00 ng gabi at habang nagbabasa ng libro si Marky, muli ay may narinig siya na pagaspas ng mga pakpak. Kaya naman napahinto siya sa kanyang pagbabasa at nakiramdam sa paligid. Maya-maya pa, may narinig siya na bagay na bumagsak sa kanilang bubong. Hindi niya alam kung ano iyon, pero mahinala siya na baka bunga iyon ng niyog. Siguro ay paniki yung umatngat roon, kaya nahulog ang bunga. Ipinagkibit balikat na lamang niya ang nangyari at nagpatuloy sa pagbabasa. Ngunit kayo na lamang ang pangingilabot niya nang may bumulong sa labas ng bintana. Boses iyon ng isang lalaki. At kahit nakasarado nga ang bintana ay rinig na rinig iyon. Ang sabi ba naman ng nagmamay-ari ng tinig ay lumabas raw siya at tignan ang bagay na nahulog. Kaya kahit natatakot, sinigawan niya ang nilalang na ito. "Sino ka ba? Ikaw ba yung nakita ko nung nakaraan?" Hindi na ito muling pang nagsalita. May narinig na lamang siya ng mga yabag na papalayo sa tahanan. Mabuti na lamang sa kabila ng kanyang pagsigaw, hindi nagising ang kanyang pamilya. At
Dahil na rin sa labis na kuryosidad, napagpasyahan niya na lumabas at wala pa rin kuryente ng sandaling iyon. Kahit tumila na ang ulan, dinala na lamang niya ang gasera. Nang makalabas na siya, may gumulong galing sa bubong at ito ay bumagsak sa lupa. Laking sindak niya nang malaman na hindi pala ito niyog, kundi ulo ng isang aso. Walang iba, kundi si Kobe. Dito niya napatunayan na hindi ito nawawala kundi kinuha ng aswang. Sumiklab ang galit ni Marque. Tinungo niya ang posibleng pinuntahan ng aswang. Subalit hindi niya ito naabutan o natagpuan. Sa sobrang galit niya nga ay, hindi niya iniintindi ang kaligtasan. Kahit wala naman siyang dalang armas ay basta-basta na lamang siyang lumulusob. Bumalik ulit siya sa kanila at inilibing ang parte ng katawan ng alaga. Nang mailibing na niya, agad niya itong ibinalita sa kanyang pamilya. Kahit nga natutulog na mga ito ay kanya pa ring inistorbo. Hindi nga anak, nakita mo na ulo iyon ni Kobe. Kung ganoon ay nakakalungkot naman. Alaga natin iyon eh. Mahal na mahal ko yun eh. Yun na lang kasi ang kaisa-isa nating alaga tapos mawawala pa. Malungkot na pahayag ni Aling Sofia, ang ina ni Marque. Totoo yun ma, ang aswang ay isang lalaki. Nakita ko po iyon nung nakaraan, pero dahil sa madilim ay hindi ko po siya namukaan. Mukhang siya rin po yata yung dumali sa alagang kambing ni Aling Lydia ma. Nakita ko rin po kasi na may kinakain ng aswang na iyon. Sambit niya rito. Kung ganoon anak, dapat lang nating malaman kung sino bang salot na iyon para patahimikin na. Wika ni Mang Adolfo. Teka, ano bang gagawin mo? Tanong ni Aling Sofia. Alam mo naman, mahal, retirado akong pulis hindi ba? May baril ako at sa oras na makilala ko ang aswang, papatayin ko iyon. Nagkasi kasi siya ng takot eh. Kung iyan ang nararapat, edi humayo ka. Pero huwag mong kakalimutang mag-ingat ha. Oo naman, huwag kang mag-alala. Tugon ni Mang Adolfo. Ako naman, pa, lalapit kay Mang Isidro, yung albularyo. Magtatanong ako sa kanya kung anong mabisang pamamaraan para masugpo na iyon. Wika ni Marque kaya naman ipinag-ingat rin siya ng kanyang ina. Iyon nga ang bagay na ginawa ni Marque. Dumulog siya kay Mang Isidro sa kabilang lugar. Ano iho? Pinatay ng aswang ang alaga mong aso kaya ngayon ay gusto mong magigante. Pero bago iyon, may pinaghihinalaan ka ba kung sino ang aswang? Reaksyon at tanong ng matanda sa kanya. Wala po akong pinaghihinalaan nung. Mahirap kasing tukuyin. At di naman magandang mangusga na lang agad. Pero alam ko po na lalaki siya. Opo nung gusto ko pong magigante. Tugon niya rito. Kung ganoon, ibigyan kita ng pamatay sa ganong ore, iho. Pero sa paanong paraan mo ba siya papatayin? Marunong po akong gumawa ng pana, Mang Isidro. Iyon ang gagamitin ko sa kanya kaya kung meron man kayong pampahid sa sima ng palaso ko, handa po ako na bumili. Pero naman iho, katas iyon ng mga halamang ugat na matatagpuan sa kagubatan. At katas mula sa nakakalasong palaka. Sigurado na walang ligtas ang aswang na iyon sa oras na madaplisan mo lang ito nang mayroong ganong lason. May inilabas ang matanda mula sa baol at kinuha mula roon ang isang botelya. Dagdag pa ni Mang Isidro, may katasirin raw iyon na bawang at pati na rin luya. Inorasyonan na rin raw iyon ng matanda, kaya naman binili niya nga ito sa matanda. At nang makauwi na siya sa kanila, gumawa naman siya ng pana.
Sinisiguro niya na magiging pulido ito para kapag natamaan niya ang aswang, ay sapul na sapul ito kahit nadaplis lamang. Tumagal ng 2 araw ang kanyang paggawa. Marami kasi siyang ginawang palaso para marami siyang reserba. At nang makompleto na niya, dito naman siya nagsanay sa pamamagitan ng pag-aasinta. Hindi naman kasi nagparamdam ang aswang sa gabi na lumipas, kaya naman nagkaroon siya ng oras. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon kung saan ay muli niyang maiengkwentro ang nilalang. Isang gabi, habang siya ay natutulog, bigla siyang naalimpungatan sa pagsigaw ni Aling Lydia. Humahagulgol pa ito ng iyak. Kapitbahay nilang Ali kaya rinig na rinig ang pagtatangis nito. Nagising na rin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya dahil sa nangyayaring komosyon. Kaya ang ginawa nila Marque, Mang Adolfo at ni Aling Sofia ay lumabas sila upang makiisyoso. Ang tanging naiwan lamang ay ang mga nakababatang kapatid ni Marque. At dito nga nila nalaman kung bakit nagkakaganon si Aling Lydia. Paano ba naman kasi yung anak nito na babae na si Rafaela at nagbubuntis ito ay bigla raw natagpuang patay sa kwarto. Butas ang tiyan nito at nawawala ang sanggol sa sinapupunan. Ang sabi pa ni Aling Lydia, aswang raw ang may gawa niyon at nakita niya raw ito na tumakbo patungo sa kakahuyan. Kaya naman nang malaman ito ng mag-amang Marque at Mang Adolfo, walang patumpik-tumpik na nagtungo nga sila roon. Dinala pa nila ang kani-kanilang mga armas. Mabuti na lamang may dalang flashlight si Mang Adolfo, kaya nakikita nilang daanan. Nang may marinig silang kaluskos sa may damuhan, hindi na inalam ni Marque kung ano iyon. Humugot siya ng isang palaso. Sinausaw ito sa botilyang may lason at pinana niya ang kinaroroonan nito. Ngunit mukhang hindi niya ito natamaan. At maya-maya pa laking gulat nila nang merong nilalang ang biglang umakyat sa puno. Tinutukan naman ito ni Mang Adolfo ng flashlight, ngunit sa isang iglap, wala na ito. Pero nagulangtang sila nang merong baboy na itim sa di kalayuan. Nagkatinginan silang mag-ama. Labis silang nagtataka kung bakit napakabilis nitong makarating roon. Pero syempre, naiisip nila na aswang ito, kaya ganito at may pambihirang bilis. Hindi na nag-aksaya ng pagkakataon ang dalawa. Pinaputukan ito ng baril ni Mang Adolfo, samantalang si Marque naman ay pinana ito. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay pareho silang sumablay. Napakabilis ng baboy na iyon at may kakayahan itong umiiwas sa pamamagitan ng paglundag-lundag na parang isang palaka. Napakabilis ng impaktong iyon, anak. Mukhang kailangan na nating ilapin ang mga mata natin, wika ni Mang Adolfo. Tama ka raw, tay. Alang-alang sa buhay ni Kobe, pagbabayaran niya ito. Seryosong tugon ni Marque habang tinatanaw niya ang napakalaking itim na baboy sa di kalayuan. Biglang sumasagi sa kanyang alaala ang masasayang sandali kung saan ay kapiling pa niya ang alaga. Sa totoo lang, 30 anyos na siya ng sandaling iyon. Hindi na siya nag-asawa pa o mag-aasawa dahil sa pangit niyang karanasan sa buhay pag-ibig. Si Kobe na ang tinuring niyang anak. Humugot ulit siya ng isang perasong palaso sa kanyang likod at inasinta ang nilalang. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pugot na ulo ng kanyang alaga. Iningatan niya ito sa loob ng 4 na taon, tapos magiging ganto pa. Inasinta ni Marque ang itim na baboy na patuloy sa paglulundag nito. At kahit na masyado itong magalaw, titiyakin niya na sa pangatlong palaso na bibitawan niya ay matatamaan niya kahit na daplis lamang. At yun nga ang ginawa niya. Binitawan na niya ang palaso hanggang sa makarinig na lamang sila ng malalakas na pag-angil galing sa nilalang. Nasapol ito sa dibdib at labis nitong ininda iyon
Unti-unti itong nanghihina hanggang sa mawala ng malay. Nilapitan naman ito ng mag-ama at nasilayan nila na unti-unti nang nagbabago ng korte ang baboy. Naging hugis tao na ito at laking sindak nila sa kanilang nalaman. Ang aswang pala na namimirisyo sa kanilang lugar ay si Mang Isidro, ang kinikilala nilang isang napakagaling na manggagamot. Paano nangyari yon? Isa palang aswang si Mang Isidro. Pero napaka-imposible niyon dahil matagal na rin siyang albularyo. Hindi lang sa kanilang lugar kundi sa atin rin, anak. Bulalas ni Mang Adolfo kay Marque. Pati ako, tay, sobrang hindi magapaniwala. Hindi kaya nahawaan po siya? Abay, posible iyon, anak. Sa pagkakaalam ko, hindi siya malilinlang ng aswang. Bakit siya nalinlang ng ganon? May palaisip ang wika ni Mang Adolfo. Sinunog ng mag-ama ang katawan ng matanda hanggang sa matupok ito ng apoy. Hindi na lamang nila pinagsasabi kahit kanino ang tungkol kay Mang Isidro. Siyempre, sa kanilang pamilya lamang ang sekreto na iyon. Ang sinabi na lamang nila sa ibang tao ay napatay na nila ang aswang at ito ay kanila nang nasunog. Pero sa tuwing may nagtatanong kung kilala raw ba nila ang aswang, inahahiyag na lamang nila na hindi nagbago ang itsura ng aswang nang ito ay kanilang napatay. Napaniwala naman nila ang mga tao, pero dumating ang araw kung saan gabi-gabi napapanaginipan ni Marque si Mang Isidro. Meron raw itong itinuturo sa bahay nito at para bang gusto siya nitong papuntahin roon. Sa una ay hindi pinapansin ni Marque ang panaginip na iyon. Pilit na lamang niyang iniwawaglit sa kanyang isipan. Pero nang sabihin sa kanya ng matanda sa kanyang panaginip na meron raw siyang matutuklasan sa oras na magtungo roon, tila nagkaroon siya ng kuryosidad na malaman ito. Kaya naman kahit ayaw niyang magtungo roon, napilitan siyang magpunta. Mag-isa lamang sa buhay ang matanda noong nabubuhay pa ito, kaya nang makita niya na nakasara ang pintuan, kanya na lamang itong winasak. Kagaya ng dati, puno pa rin ng mga botilya ng halamang gamot ang tahanan nito. Pero may bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Paano ba naman kasi? Meron siyang namataan na papel na nakatupi sa ilalim ng una ng matanda. Nakuryo siya kung ano ba iyon kaya naman agad niya itong dinampot at binuksan ang papel na iyon. Hanggang sa dito na lamang niya nalaman na isa pala itong liham. Ito pala ay para sa kanya. Ayon sa matanda, lahing aswang raw talaga ito. Noong kabataan nito hanggang sa edad na 60, nakokontrol pa raw nito ang pagiging aswang. Kaya hindi siya nakakaperwisyo at sa halip, nakakapagpagamot pa raw sa mga nangangailangan ng medikal na atensyon. Pero na magkaedad raw ng 70 ang matanda, doon na raw nito hindi nakokontrol ang pagiging ganoong ore. Kaya kapag nagkataon, kapag siya ay nagugutom, kumakain na lamang siya ng hayop at kung mamalas-malasin pa, pati tao na gaya ng isang sanggol ay kanya nang dinadali. Kaya noong nakita siya ng matanda, umaasa ito na siya raw ang taong makakapatay rito. Pagod na raw siya sa pagiging ganong nilalang. Kaya gumawa siya ng paraan upang sumiklabo ang galit niya para sa kanya. Iyon ay walang iba kundi ang mamatay ang alagang hayop. Kaya nito ginawang pagpatay sa kanyang aso para siya ay magalit. Gumawa rin ng sariling lason sa Isidro para kapag napana siya ni Marque, diretso na ang kamatayan ng matanda. Dito nalaman ni Marque na hindi pala totoong masama na aswang si Mang Isidro. May pagkakataon lang na hindi niya makontrol ang pagiging ganto. Ayon sa liham, kagustuhan ni Mang Isidro na sunugin na ang munti nitong bahay para mabura na ang alaala sa kanya. Iyon naman ang bagay na ginawa ni Marque. Sinunog niya ang tahanan nito hanggang sa matupok na ito ng apoy.
Hanggang dito na lang po ang kwento at maraming salamat sa mga nakikinig. Muli, ako po si Joel ng Bukidnon. 8 oras ang biyahe ng mag-asawa sakay ng bus patungo sa probinsya nila Inigo. Gustong-gusto nang makilala ni Mia ang kanyang buong pamilya. Maging ang mga magulang ni Inigo ay nasasabik na rin sa kanilang pag-uwi. Sa huling ipinadalang sulat na Inigo ay Desyembre talaga ang uwi niya at 1 buwan sila doon ng asawang si Mia. Ikinasal sila ng kanyang may bahay taong 1989 na tanging mga magulang ni Mia lang ang dumalo. Laking syudad kasi si Mia, samantalang siya ay buong ang kanya ay nasa buong probinsya. Napakalayo ng probinsya niyo, Inigo. Masakit na sa puwet. Reklamo ni Mia. Sabay hima sa tiyan na 5 buwan ng buntis. Gagabihin tayo nito, Mia. Sambit niya habang nakatingala. Bakit kasi madalang ang bus na dumadaan dito? Hindi sana nang nagkaaberya kanina. Nakalipat tayo sa ibang bus. Ang tagal ng paghihintay natin kanina. 1 oras mahigit din yon. Oo, ganito pa rin dito. Talagang walang pagbabago. 1995 na, lubak-lubak pa rin ang daan dito. Reklamo ni Inigo. Mahirap lang itong probinsya natin, oy. Kaya walang pondo ang maipapaganda ng ating kalsada. Wika ng isang matanda. Hindi na umimik pa si Inigo. May punto din naman ang matanda. Kahit nga ang highway ay lubak-lubak pa rin, ang papunta pa kaya sa kanilang bayan. Walang problema kung gagabahin tayo, mahal. Ang mahalaga ay marating natin ng ligtas ang inyong lugar. Tsaka sabi mo naman, wala na tayong lakarin dahil nasa gilid lang ng kalsada, di ba? Oo, paniguradong kahit gabi na tayong darating ay gising pa rin sila nanay. Ngayon ang saktong araw ng dating natin doon, sabi ko. Masayang wika ni Inigo sa asawa. Ngunit muling bumalik sa utak ni Mia ang minsay kwento ni Inigo sa kanya na ang kanilang lugar ay pugad ng mga aswang. Ngunit nang marinig ito ng katabi nilang matanda ay pinatahimik sila nito. Madilim na. Hindi kayo dapat nag-uusap ng tungkol dyan. Hindi lahat ng kasakay natin dito ay katulad nating mga ordinaryong tao. Maging mapagmatsyag kayo. Ilagay sa saktong lugar ang pag-uusap sa ganyang bagay. Pareho silang natahimik sa naging saway ng matanda. Hindi na nga silang nagsalita at nginitaan lang ang matanda. Tapos ay nagkunwari nang natutulog si Mia. Takip ang patadyong sa kanyang tiyan. Paggabi na kaya kailangan nilang maging maingat. May baon siyang luya, bawang at asin. Toyo at suka na lang ang kulang at magpapaksiw na sila pagdating ng probinsya. Papaksiwin nila ang mga aswang, de joke lang. Ang luya ay para iyon sa mga elemento, samantalang ang asin at bawang sa mga aswang. Kahit laking syudad kasi sila Mia ay mapamahiin ang kanyang mga magulang. Ang papa rin kasi ng babae ay galing din ng probinsya. Pagdating sa baryo nila Inigo ay palalim na nga ang gabi. Pero sanay naman ang mga driver ng mga tricycle na kapag ganong oras ay may mga pasahero pang ihahatid sa kung saang baryo. Pagdating sa bayan nila Inigo ay palalim na nga ang gabi. Pero sanay naman ang mga driver ng mga tricycle na kapag ganong oras ay may mga pasahero pang ihahatid sa kung saang baryo. Pagkababa pa lang nila ay nilapitan na agad sila ng tricycle driver. Anak ka ba ni Mang Rene? Tanong agad ng driver kay Inigo. Kilala mo ang tatay ko, kuya? Ay, magkamukha talaga kayo kaya hindi na nakapagtataka. Halina kayo. Ihahatid ko kayo sa inyo. At napakadelikado na buntis pa itong asawa nyo. Wika nito. Oo nga po, kuya.
Pahatid na lang po. Agad silang sumakay. Napag-alaman nilang malayong kapitbahay lang din ang tricycle driver ng pamilya ni Inigo. At huling trip na rin iyon. At uuwi na rin ito para magpahinga. Kuya, marami pa rin bang aswang dito? Biglang tanong ni Inigo. Nako, mas lalong dumami. Nagkapamilya pa ang mga anak kaya mas lalong dumami at naging mas mabagsik. Nag-uusap pa lang sila nang may biglang dumaang tiktik sa kanilang uluhan. Narinig nyo? Patungo iyan sa kabilang isla. Doon madalas ang punteriya nila. Kaya yung asawa mo, kung magtatagal kayo rito ay dapat bantayan mo. Kasi lahat ng mga bago sa kanilang paningin, tirada nila iyon sa gabi. Bili ng driver. Nahintakutan si Mia sa sinabi ng driver. Parang gusto na tuloy niyang bumalik na lang. Pagaramdam niya ay hindi sila ligtas ng kanyang anak sa lugar ni Inigo. Maging ang pagkasabik niyang makilala ang pamilya ni Inigo ay biglang nawala na rin. Hanggang sa biglang may mabigat na bagay ang dumagan sa uluhan ng tricycle. Wala nang maraming salita ang driver. Umusal agad iyon ng salitang Latin. Ilang sandali pa ay dinig na nila ang pagaspas ng pakpak palayo at ang huni ng nanggagalit na aswang. Dinig nyo iyon? Kasi nakakita nilang bago kayo dito. Idagdag pa na buntis itong asawa mo. Abay sobrang bango ito para sa kanila. Wika pa ng driver na parang wala lang dito. Naiyak si Mia at hindi niya mawari ang naramdamang takot at pag-aalala sa mga sandaling iyon. Inakala ni Mia kanina na gilid ng kalsada sila bababa, sakay ng bus. Iyon pala ay tricycle. At maliit at nakakakilabot na kalsada pa ang kanilang dadaanan. Tila walang bisa ang dala niyang bawang sa bulsa. May mga aswang pa rin. Nakikisabay pa nga sa kanila. Ilang sandali pa ay ramdam at rinig na nila ang napakaraming nilalang sa paligid. Naamoy ka na nila dahil buntis ka, saad ng driver. Inigo, anong gagawin natin? Hindi na mapipigilan na iyak ng babae. Huwag kang mag-alala, Inday. Hanggat kasama niyo pa ako, hindi kayo magagalaw ng mga nilalang na yan. Ako ang bahala sa inyo. Tsaka malapit na rin tayo. Paniniguro ng driver. Antingero ka pala, Manong? Puna ni Inigo. Kuya Teban, yan ang pangalan ko. Salamat, Kuya Teban. Asahan ko ang iyong pangako para sa amin. Sambit ni Inigo dito. Ilang mga orasyones pa ang lumabas sa bibig ni Mang Teban. Walang maintindihan ang mag-asawa ngunit alam nilang laban iyon sa mga aswang. May natutunan din si Inigo mula sa kanyang tatay, ngunit mga simple at kaunti lang. Kaya nga nakatira ang kanyang pamilya sa lugar na iyon sa kabila ng banta ng mga aswang. Kasi ang maging ang mga aswang ay takot sa kanyang tatay. Puro silang mga lalaki na magkapatid at lahat sila ay tinuruan ng kanilang tatay. Ang kanya nga lang karunungan na itinuro ng tatay niya ay hindi niya napangalagaan. Malapit na sila sa bahay ngunit may pumupuslit pa rin na gustong dagitin si Mia. Ngunit hindi ang mga ito makaisa dahil sa harang na Latin ni Mang Teban. Kita nila ang pakipaglaban ni Mang Teban sa mga aswang. Hanga sila sa taglay nitong abilidad sa paggapi ng mga aswang. Ilang katawanan ng aswang ang pinausok nito gamit lang ng Latin. Ayaw pa rin ng mga itong tumigil dahil nanggigigil sa mabangong amoy ng sanggol sa tiyan ni Mia. Ngunit nang dumulog ang tricycle sa mismong bakuran nila Inigo, ay biglang tumahimik ang buong paligid. Tila nagsitakasan at takot lumapit kahit sa bakuran ng bahay. Biglang umilaw ang Petromax sa loob, kaya biglang nanabik ang mag-asawa. Paalam na, Kuya Teban.
Maaga ka dito bukas. Magkape muna tayo bago ka mamasada. Alok ni Inigo. Abay sige. Maaga ako dito bukas. Sagot nito. Saktong pagtalikod ng motorsiklo ay ang pagbukas ng pintuan. Inigo anak, kayo na ba yan? Tanong ng isang boses na medyo may katandaan na rin. Nanay Emang, kami na po ni Mia ito. Magandang gabi sa inyo, nanay. Sigaw na Inigo. Magandang gabi po, nay. Saad rin ni Mia. Sa hagdan ng bahay ay nakasilip ang ginang habang ang ibang mga kapatid ay nasa bintana rin nakasilip kasama ang ama. Nang paakyat na sila, ay tsaka mga ito sumalubong. Kuya Inigo, sambit ng bunso. Pagdating sa kusina ay mahabang yakapan at iyakan ang nagaganap. Anak, ang tagal mo ring hindi nakauwi. Dekada rin. Sambit ng ama. Pasyensya na tay. Kapos din kasi sa pamasahe. Hinging pa umanin niya. Ayos lang yan anak. Ang mahalaga ay nandito ka ngayon. Baka kasama ka rin namin sa Pasko at sa bagong taon. At itong napakagandang asawa mo anak. Parang artista itong asawa mo anak. Kamukha ni Mia Khalifa. Puri ng kanyang ina. Napangiti lang si Mia at iyang hiya sa papuri ng matanda. Hayop. Kawawa itong asawa ko nanay. Na-trauma yata sa mga aswang dito. Sinundan ba naman kami? Kwento niya. Nako, ay ayos ka naman ba anak? Nag-aalalang tanong ng matanda sa kanyang asawa. Sabay himas nito ng tiyan ni Mia. Maayos po. Huwag na kayong mag-alala nay. Ayos na po ako. Buti na lang si Mang Teban na antingero ang nasakyan namin nay. Kwento pa rin ni Inigo. Si Teban ba? Mabuti naman. Ang tatay mo rin ang nagturo doon. Noong baguhan kasi iyon dito sa ating lugar, ay laging pinaglalaroan ng kung hindi aswang ay elemento naman. Kaya nagpursige na matuto. Abay, 2 buwan lang. Magaling na agad. Nasa dugo rin kasi niya ang pagiging antingero. Kwento ng kanyang nanay. Mahabang pagkukwento pa habang pinainit nito ang kanina pa nalutong tinula na Bisayang manok. Paborito ng mga dayo na ihain sa kanila tuwing may minsang nagawiroan. Habang naghahapunan ay nagkukwentuhan pa rin. Natapos lang ang napakahabang kwentuhan dahil pinagpahinga na nila si Mia. Bawal itong mapasobra sa pagod dahil buntis. Kinabukasan ay inumaga na sila ng gising. Tapos nang magkape si Mang Teban at si Lolo Mio, ama ni Inigo. Inikot ni Inigo ang kanilang buong sakahan kasama niya ang asawa. Inehersisyo na rin ito dahil buntis upang hindi mahirapan sa panganganak. Habang inilibot nila ang tingin sa buong paligid, ay napansin ni Inigo ang malaking pagbabago. May maayos na irigasyon na. Marami-rami na nga ang mga bahay na nakatayo. Yun nga lang. At hindi siya sigurado kung mga taong tunay ba ang nasa paligid. Ayon kasi sa kanyang mga magulang, madalas na naninirahan doon ay mga aswang. Kaya tubili siyang makipag-usap sa mga ito. Inigo, masakit ang tiyan ko. Reklamo ni Mia na noon ay nakaupo sa ilalim ng mangga. Agad siyang lumapit dito at puno ng pag-aalala. Saktong pagkaupo niya nang namataan niya ang matandang nasa kubo. Agad itong nagkubli ng mamataan niya. Agad kinutuban si Inigo. Aswang ang matandang iyon. Nilawayan niya ang tiyan ng asawa. Halika na Mia, umuwi na tayo. Hindi yata ligtas dito kahit araw.
Wika niya. Ang boundary ng kanilang palayan ay may munting kubo at matandang babae ang nananahan doon. Agad silang nagmadaling umuwi ng bahay. Tumahan na rin ang sakit ng tiyan ni Mia, kaya hindi na rin gaanong nag-aalala si Inigo. Akala ko ba ay mamaya pa kayo uuwi? Tanong ng ama ni Inigo. Sumakit ang tiyan ni Mia, tay. Mukhang iba yata ang hininga ng matandang nasa gilid ng ating palayan. Napakunot na ang kanyang mga magulang. Wala namang bahay sa ating palayan na. Sabat ng kanyang ina. Meron. May kubo sa ibabaw ng mangga. Matandang babayang nakatira doon. May iba pa ngang kabahayan ang naroon eh. Nailigaw yata kayo, anak. Yung mangga sa gitna ng ating palayan, matagal nang naputol iyon. Namatay iyon dahil sa natamaan ng kidlat. Napatingin siya sa sinabi ng kanyang ama. Ibig sabihin ay iba ang kanilang napuntahan. Hindi na lang din tinangkapan ni Inigo na pumunta ulit. Hindi rin kasi makasama ang kanyang mga kapatid dahil ang bunso nag-aaral. Ang isa ay kakaanak lang ng asawa. Si tatay naman ay may pakyaw na hakuting mga saging mula sa bukid. Madalas kapag galing sa bukid ay walang ibang kumukuha kundi ito lang dahil marami itong panlaban sa mga aswang. At kinatatakutan na rin ng mga nilalang na ito. Kaya siya at si Mia lang ang nagtungo roon sa may palayan. Akala ko naman hindi ka na makalimot, anak. Saad ng kanyang ama. Marami nang nagbago, tay. Gaya ng irigasyon. Wala naman yata dati yun. Tsaka mas malawak ng palayan. Nawala ng dating maisan. Abay, oo nga pala. Simula kasi noong may sagawa ang irigasyon ay mas naging pangunahing produkto ang palay. Siyempre, mas masarap ang palay kainin. Tumango na lamang siya. Mabuti na lang at maaga pa. Hindi pa gaano kalakas ang kapangyarihan ng aswang. Sa bakuran na lamang sila nag-iikot-ikot. Maraming mga prutas ang paligid dahil mahilig magtanim noon ang mga magulang ng ama ni Inigo, ang lolo. Ang buko ang siyang tila pinaglilihian ni Mia dahil iyon ang gusto nitong kainin lagi. Pangalawang gabi nila at pinaka hindi makalimutan na pangyayari sa buhay nila ay ang gabing iyon. Pinaikutan ng napakaraming aswang ang bahay nila at kahit antingero ang kanyang ama ay hindi nagpatinag ang mga aswang. Nanay, ang dami nila. Puna ni Inigo. Oo, bihira lang kasi na may buntis dito. Dayo pa. Kaya ito sila ang lalakas ng loob. Si Mia ang natatakot na sa mga nilalang sa labas kaya todo alo siya dito. Kampante siyang walang mangyayaring masama dahil tiwala siya sa kakayahan ng ama. Subalit sa dami ng mga nilalang na nakapaligid ay tila nabahala na rin siya. Matanda at mahina na rin ang kanyang ama. Kaya hindi niya pwede na iasa lamang niya sa ama ang pakikipaglaban. Kahit matanda na ang kanyang ama ay napakatapang pa rin ito. Mag-isa nitong hinarap ang mga aswang. Gamit ang buntot ng pagi at ang salitang Latin pangontras sa mga ito. Kitang-kita niyang pagkalusaw at pagiging abo ng mga nilalang, lalo na kapag natamaan ng buntot na pagi na hawak ng kanyang ama. Habang nakasilip siya sa berha ay tila siya nanonood lang ng palabas. Napakahiwagang palabas. Kitang-kita niya ang pagliwanag ng puting damit na dikwelyo ng kanyang ama. Nakita niya ito minsan. Napakatapang ng amoy at puro Latin ang nakasulat na hinding-hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin. Jesus lang yata ang isang salita na mabilis maintindihan sa mga sulat doon. Biglang may binigkas ang kanyang ama na 5 salita. Sabay hampas ng pundot pagi sa lupa at luhod. Pagkatapos niyon ay biglang umaliwalas ang paligid. Biglang nawala ang mga nilalang ng paligid.
Doon siya napahanga sa bisa at totoong kapangyarihan ng anting-anting. Hinang-hina ang kanyang ama nang umakyat, subalit alam niyang napagod lang ito dahil sa napakaraming kalaban. Nagkaroon siya ng interes na aralin ang lihim na karunungan na meron ng kanyang ama. Alam niyang sa huli ay isa sa angkin ng ama ay magiging kanya na. Simula nga nang mangyari iyon ay hindi na muling pang bumalik ang mga aswang. Marahil ay natakot ang mga ito sa ama ni Inigo. At dahil din doon ay naging matiwasay ang pagbakasyon ni Mia at ng kanyang asawa sa probinsya ni Inigo. Lumipas ang mga araw ay naidaos nila ng maayos ang Pasko hanggang sa bagong taon. At nung matapos na ang kanilang bakasyon ay bumalik na sila sa lugar ni Mia, kung saan sila naninirahan at doon talaga may trabaho si Inigo. Hanggang sa lumipas pang mga buwan ay nailuwal ng maayos ang anak ni Mia. Napakagwapong bata nito. Kasing gwapo ng narrator. Joke lang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Tatapusin ko na kasi nagkabulahan na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Mag-ingat kayo palagi at maraming salamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Ingat kayo palagi at huwag kalimutan magkape.